Isinusulong ng Pilipinas sa APEC ang pagpapahalaga sa mga micro, small and medium enterprises o MSME. Karamihan kasi ng mga negosyo sa ating bansa, kabilang dito. May report si Lay Alvis. It's called Uber for Business and I'll make sure that... Sa kauna-unahang pagkakataon, tinipon ang mga leader ng mga maliliit na negosyante sa APEC. Ayon kay Pangulong Aquino, nais ng Pilipinas na pahalagahan ang mga micro, small and medium enterprise. Mahigit 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ay mga MSME. Galing din sa kanilang sektor ang 63.7% ng mga trabaho sa bansa. Sa buong Asia Pacific naman, 97% ng mga negosyo ay mga SME na lumikha sa 50% sa mga trabaho sa rehiyon. These statistics alone would be reason enough for government to support the sector, but we see far beyond the numbers. For us, these statistics represent Filipinos opening doors of opportunity for so many other Filipinos. Imagine the growth of these small businesses once wider markets are available to them and once they become more efficient at running their businesses. Imagine further how many millions more Filipinos would receive gainful employment. Ayon sa APEC Business Advisory Council, dapat nang lawakan ang pagtingin sa negosyo. Lalo't kayang-kaya daw ng mga produktong Pilipino na makipagsabayan sa labas ng bansa. We must understand that if we are to remain relevant, we have to know what we are selling, whether it's goods or services. We must focus on understanding where our competitive advantages. We must make sure we have a very clear, unique selling proposition. Matapos ang kanyang talumpati, diretso si Pangulong Aquino pabalik ng palasyo. Punong-puno ang kanyang schedule, lalo pat nagdatingan na simula kahapon ang ibang leader ng APEC. Naka one-on-one meeting niya si Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill. Ayon kay O'Neill, malaki ang kontribusyon ng may 30,000 Pilipino sa Papua New Guinea, tulad ng mga teacher mula sa Lasal at Don Bosco. Si Colombian President Juan Manuel Santos nag-courtesy call din kay Pangulong Aquino. Pinag-usapan nila ang problema ng drug trafficking at drug abuse. Umaasa raw si Pangulong Aquino na maging miyembro na ng APEC ang Colombia, na isa lamang guest ngayon sa APEC. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Aquino at si Vietnamese President Trong Tan Sang. Una sa agenda ang problema nila sa West Philippine Sea. Ang Vietnam, pabor sa ginawa ng Pilipinas na dalhin sa international arbitration ang reklamo nito sa China. The Philippines indeed looks forward to presenting the merits of our claims in the very near future. Dalawang kasunduan din ang pinirmahan, ang pagpapalawig ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam, kabilang dyan ang defense cooperation at ang pag-angkat din ng Pilipinas ng bigas mula sa Vietnam. Ngayong gabi, host naman si Aquino sa state banquet dinner para kay Mexican President Enrique Peña Nieto. Lay Alvis, GMA News.